Magandang gabi, Kuya Melo. Ako po si Elaine, 29 anyos. Bata pa lang ako, naniniwala na ako sa tadhana. Akala ko, pag sinabi ng puso mong siya nani. Yun na yun. Tapos na ang kwento. Pero nagkamali ako. Kasi minsan, kahit itinadhana ka sa isang tao, iba pa rin ang panahon. Hayaan niyo po akong ikwento ang pag-ibig kong nagsimula sa isang simpleng jeepney ride. At nagtapos sa isang mahigpit na yakap sa ilalim ng ulan. Taong 2016 na. Graduating ako noon sa education. Late ako papasok kaya sumakay ako ng jeep na kasabit. May biglang sumigaw. Ate, ikaw na lang dito sa loob. Ako na lang dito sa sabit. Lumingon ako. Nakita ko siya, payat, maputi, may ngiting parang palaban. Siya si Jacob. Simula noon, halos magkasabay kami palagi. Hindi ko alam kung sinasadya niya o sinasadya ko. Minsang nagkalakas ako ng loob. Uy, estudyante ka rin sa edu. Ngumiti siya. Pero graduating na ako. Ikaw. Ako rin. Napangiti kami pareho. At doon nagsimula ang kwento namin. Nagkakape kami sa parehong karinderya. Nagkakasabay sa pila ng photocopy. Hanggang sa isang araw, may nagtag sa akin sa Facebook. Group photo ng class. At nasa tabi ko siya. Nag-message siya. Napansin mo? Lagi tayong magkatabi sa class photo. Sumagot ako. Baka may ibig sabihin. At doon kami nagsimulang mag-usap araw-araw. Hanggang isang gabi, tinanong niya ako. Pwede ba kitang ligawan? Tumawa ako. Matagal ka nang nanliligaw, hindi mo lang alam. Mula noon, kami na. Si Jacob ang tipo ng lalaking tahimik sa iba pero madaldal sa akin. Makulit. Maalaga. May pangarap. Nagplano kami. Na kapag nakapasa sa board exam, mag-a-apply kami sa parehong school. Mag-ipon. Magpapakasal. Lahat nakasketch na. Parang blueprint ng bahay na sabay naming binuo. Pero walang blueprint sa mga problemang darating. Taong 2018. Nakapasa kami sa board. Pero inoperahan si mama sa kidney. At si papa na stroke. Nagdesisyon akong huwag munang magturo. Kailangan ako sa bahay. At si Jacob. Nakatanggap ng offer sa Davao, mas mataas ang sahod. Pinilit niyang magstay. Pero ako na mismo ang nagsabi. Puntahan mo iyong pangarap mo. Ako na muna dito. Umiiyak siya noong gabi ng alis niya. Pero tinis ko. Dahil iniisip ko, babalik siya. Unang 6 na buwan, masaya. Video call. Sulat. Liham. Sorpresa. Pero lumipas ang taon. Bihira na ang tawag. Tapos, isang araw, nag-message ang kaibigan niya. Si Jacob may kasama raw palagi. Taga Davao rin. Hindi ko agad pinaniwalaan. Hanggang sa nakita ko sa Facebook. Isang picture. May babaeng nakayakap sa kanya. Hindi captioned. Pero sapat na ang litrato. Wala nang paliwanag. Wala nang pagdepensa. Taong 2021. Bumalik siya. Hindi ko alam kung bakit. Pinuntahan niya ako sa bahay. Sorry. Hindi ko sinadya. Nalayo ako. Nahulog ako. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Tahimik lang ako. Jacob. Mahal din kita. Pero minsan, kahit mahal pa rin natin ang isa't isa, hindi na tayo ang para sa isa't isa. Tumango siya. Sabay sabi. Pwede bang yakapin kita? Kahit ngayon lang ulit. Umulan bigla. Tumayo kami sa gitna ng kalye. Yumakap siya. Mahigpit. Parang ayaw bumitaw. At doon, sa ilalim ng ulan, sa katahimikan ng gabi. Pinakawalan ko ang taong minahal ko ng buong buo. Akala ko kasi kapag nakapagpaalam ka na, tapos na. Kapag nakabitaw ka na, wala nang sakit. Kapag natanggap mo na, tapos na ang kwento. Pero mali ako. Dahil minsan, kahit gaano mo pa sinara ang pinto, may mga alaalang natutong bumalik sa likod ng mga kumusta. At naalala mo pa ba? Taong 2022. Maaliwalas ang araw. Galing akong klase, pagod pero masaya.
Pagbukas ko ng cellphone, may isang message na bumungad. Hi, Elaine, kumusta ka na? Tumigil ang mundo ko ng ilang segundo. Parang binuksan ng mensaheng yon ang pintuang matagal ko nang sinarhan. At muling pumasok ang amoy ng kape, tunog ng ulan, at ng huling yakap namin noon. Hindi ko alam kung tama bang sagutin ko siya. Pero sinagot ko. Nagkumustahan. Maikli sa simula hanggang sa naging araw-araw. Hanggang sa nagyaya siyang magkape. Hindi ko alam kung ano nang mas nanginibabaw, kaba. Excitement. O galit. Pero nagkita kami. Sa parehong cafe na dati naming pinupuntahan. Iba na ang pintura. Iba na ang upuan. Pero kami parang hindi nagbago. Ang dami ko sanang gustong sabihin. Pero parang wala pa rin akong karapatan. Hindi mo kailangang sabihin lahat. Naiintindihan ko. Sa sumunod na linggo, naging regular na ang pagkikita namin. Nagkwentuhan. Nagbalikan ng alaala. At isang gabi habang naghihintay kami ng jeep. Elaine, alam mo ba kung anong araw ngayon? Hindi. Anong meron? Anniversary sana natin. Kung tayo pa. Napatahimik ako. Minsan naiisip ko kung hindi ako sumuko noon. Kung hindi ako naligaw. Sana ikaw na yung asawa ko ngayon. Napaluha ako. Pero tumingin ako sa kanya at sinabing, hindi naman huli ang lahat. Pero hindi rin natin pwedeng balikan ang oras. Makalipas ang ilang araw, dumalaw siya sa paaralan. May dalang puting rosas. Akala ko'y gimmick lang. Pero sa ilalim ng punong santol sa likod ng school. Elaine, wala na ako sa Davao. Nag-resign ako. Nagdesisyon akong bumalik dito. Hindi para guluhin ang buhay mo, kundi para subukang itama ang mga maling ginawa ko. Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang ako naging handang manindigan. Kung may pagkakataon pa. Gusto kong ligawan ka ulit. Hindi ko agad sinagot si Jacob. Pinag-isipan ko. Pinagdadasal. Dumaan ang mga buwan. Kasama ko siya minsan pero may distansya pa rin. Hanggang isang gabi, isang ordinaryong gabi. Habang nilalakad namin ang daan pauwi. Bigla kong naisip. Bakit ba ako natatakot? Kung minahal ko siya noon ng buo. Bakit hindi ko kayang mahalin siya muli, ngayon na mas kilala ko na ang sarili ko? Kaya huminto ako, tumingin sa kanya at sinabi. Jacob. Kung handa kang maghintay. Pwedeng subukan natin ulit. Ngayon, taong 2022. Magkasama na kami ni Jacob. Hindi na kami yung mga batang puno ng pangarap na sabay binuo. Ngayon, kami na ang mga taong nasaktan, nabigo. Pero mas handang magmahal, hindi dahil kilig. Kundi dahil kaya naming panindigan ang tunay na ibig sabihin ng salitang, mahal kita. Ang akala ko, ang pinakamalaking laban ng pag-ibig ay ang pagpili sa taong minsan na tayong sinaktan. Pero hindi pala. Dahil ang totoong laban ng pag-ibig ay ang pananatili kapag ang katawan ay hindi nakasing tibay ng puso. Taong 2023. Sa wakas, nagpakasal na kami ni Jacob. Walang ingranding kasalan, walang 5-layer na cake. Nakasimple akong bestida, siya'y nakapulo lang. Mga kaibigan, ilang kapamilya, at isang payak na altar. Pero sa araw na yon, para kaming hari-treyna ng isang kahariang kami lang ang nakakaalam. Hindi ako perpekto. Pero bawat umagang gigising ako. Piling ko pa ring mahalin ka. Kahit ilang beses ko mang ulitin ang pagkakamali ko noon. Buwan-buwan, binibilhan niya ako ng bulaklak kahit hindi ko birthday. Tuwing Biyernes, sabay kaming nanonood ng lumang pelikula. May araw pa na sumayaw kami sa ulan, gaya ng huli naming yakap noon. Ang tawag ko sa kanya ay Raf ng buhay ko. At ang tawag niya sa akin ay aking paboritong pagkakataon. Isang araw, ginising ko siya para mag-agahan. Pero hindi siya gumising agad. Tahimik. Walang reaksyon. Inatake siya sa puso. At sa ilang araw na pananatili sa ospital, napag-alaman namin. May chronic heart condition na pala siyang tinatago. Bakit hindi mo sinabi? Akala ko matatagalan pa. Akala ko marami pa tayong umaga. Simula noon, ako ang nag-aalaga sa kanya. Sinasamahan ko sa check-up, ako ang nagpapakain, ako ang nagbibigay ng gamot. May mga araw na malakas siya.
Pero may gabi ring tinatapik ko ang dibdib niya habang umiiyak sa dasal. Panginoon, huwag muna ngayon. Noong birthday niya, kahit may oxygen tank na siya, hiniling niyang makapunta kami sa paborito naming lugar. Yung underpass na may mural ng araw at ulan. Doon kami unang naghiwalay. At doon rin niya gustong bumalik. Naglakad kami ng mabagal. Tahimik lang. Hawak kamay. At sa ilalim ng mural ng araw at ulan, bumulong siya. Kung ito na ang huli kong tagpo sa mundong to. Salamat dahil kahit saglit lang. Naranasan kong mahalin at patawarin ng isang tulad mo. Yumakap siya ng mahigpit. At sa yakap na yon, alam kong dumating na ang oras. Ngayon, taon 2024. 2 taon na mula noong nawala siya. Pero araw-araw pa rin akong bumibili ng bulaklak. Hindi para sa kanya kundi para sa pagmamahal namin na nanatili. Nagbukas ako ng maliit na tindahan ng libro at kape. Pangalan nito, Kapag Mahal Kita Kaf. At sa bawat tasa ng kape, bawat pahina ng libro, naroon ang alaala ng isang lalaking minsang itinuring kong maling panahon. Pero sa huli, naging tamang dulo. Kuya Melo, kung sakaling may nakikinig dyan na iniisip kung sulit bang magmahal muli. Kung may halaga pa ba ang pagmamahalan sa panahong pareho na kayong pagod? Ang sagot ko, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi sa haba ng panahon sinusukat, kundi sa lalim ng pagkapit kahit pahuling yakap na. Jacob, mahal pa rin kita. At sa bawat pagbuhos ng ulan, naaalala kong minsan tayong nagyakap sa gitna ng lahat ng hindi natin naabot. At sa bawat pagdilat ko tuwing umaga, ipinagpapatuloy ko ang pagmamahal na tinuro mo sa akin. Hanggang sa muli, Jacob. Elaine.